ano ang implikasyon nito, Father Dean, sa mga impeachment na maaaring ihain sa susunod na pagkakataon? Well, since the Supreme Court has already laid down these rules, dapat the impeachment complaints filed must comply with these rules. Otherwise na naman po, sasabihin. Yeah, otherwise they will be deemed to have lapsed again, and then the 1-year ban will set in. Okay. Sige po. Doon sa initiation siguro medyo ngayon mas klaro na at palagay ko naman lahat ay natuto na. Pero doon sa second mode, Father Dean, kasi kung susundin mo itong panuntunan ng Supreme Court, lumalabas na labag sa saligang batas yung impeachment ni CJ Corona at saka ni Joseph Estrada na dumaan sa second mode. That's exact. Alam mo kasi, Ted, generally rules like this should be applied to should be applied prospectively. Yes. Opo. Yeah. Pero meron naman sinasabi dito ang Supreme Court na that kind of an argument can be invoked only by the innocent party. At ang implikasyon nito ay parang sinadya ng mababang kapulungan ang maling proseso. So, yun ang mga offensive na parte ng decision. Decision para sinadya. Anyway, kaya ko lang po nabanggit ngayon yung dalawang impeachment na iyon kasi nga yung aming mga nakausap po, Father Dean, na mga, I think, isa po sa mga framers ng Constitution, sinasabi nga nila na may wisdom yan kung bakit may second mode. Di po ba? May dahilan yan kapag kontrolado ng presidente ang majority ng members ng Congress, kapag yung mga testigo ay pwedeng takutin. Kaya meron pong isang mode na ang trial na nga po, ang due process sa Senado na. So in this case nga po na may bago na namang panuntunan, dito ho talagang obligado po ang Kongreso hindi na maaaring dumaan sa second mode na ito hanggat hindi nagkakaroon ng kopya ang bawat miyembro, nakapagpapanumpa separately ang bawat miyembro sa kanila pong ihahain na articles of impeachment. Ganun po ba yung Father Dean? I think naman all that is required by this new Supreme Court interpretation is that each should be given a copy. So there is no more, well, at least dito sa resolution nila, there does not seem to be any requirement that questions be asked by the members of the lower house. It seems to be enough that the members of the lower house, before they endorse, have had a chance or are given a copy of the impeachment complaint. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!